mo lang. Ilan tayo lahat? Okay, underbone dito. Tapos scooter, iiwan natin kay Casey tsaka kay Nini. Ilan tayo lahat? Underbone? Sino underbone? Underbone dito. Underbone? Okay, remind ko lang mga habang scooter kami. tayo. Okay. Ready to go? Let's go! Habang lakad, usap tayo. Okay, sa akin tumalo. Okay, sa track rules, tandaan nyo, sa race track, sigurado may sesemplang. Di ba? Pag semplang, first thing na kailangan alala nyo, kailangan off the race track. Huwag mo na lang na pa-baby dyan. Kasi ito, track day ito, hindi ito yung race day. Race day, may marami tayo marshal. Kung wala ka naman na sabihin natin serious injury, syempre mag-red flag tayo. Meron tayong flagman nasa labas. Yung mga coaches, maawat naman yung mga speed ng iba. Sa likod, yung leader, puro coach. One golden rules for the track day, no overtaking the coach. Yun, sa translation, yun ang sabi ni Sir Henson, may araw para magkarera. Pero itong araw na to, pilitin natin maging safe at saka matuto. Mas rito, kumbaga kung gusto nyo din na parang mapansin ng skill nyo, ang pinakamagandang gawin dito is yung attitude muna, yung sumunod. Kasi kung speed lang, makakita na kami niyan, alam namin yung matulin. Hindi na kami naghahanap ng matulin ngayon. Naghahanap kami ng marunong makinig at saka yung safe. Kumbaga magtulungan din kayo magkaka-group hanggat maaari. Kung may natutunan kayo na makakatulong sa iba. Ang goal natin lahat ngayon, ay pare-pares tayo matuto. Tsaka tayo kumarera. Hanggat maaari, walang semplang kasi nakakahina ng loob yan pag gagumulong na kayo eh. Huwag tayo doon. Andito tayo ngayon, may mag-semplang dyan. Pero minimal natin ha. At saka sana wag kayo yan. Okay, itong araw, sabi ni Coach Blakey, hindi kailangan pakita ng speed. Pakita nyo yung skill. May drill, tsaka mamaya meron sa briefing, bibigay sa inyo ano yung dapat ng gagawin nyo. Meron siya ng session by session, yun yung matutunan nyo itong araw, tsaka malamang sa araw na ng practice kayo, doon din pwede kayo ma-umpisa tsaka ma-practicean. Kasi sa lukuyan, estudyante rin ako ni Sir Henson, nag-aaral pa lang ako. Kaya mas maintindihan ko kayo, nagagets ko yung mga mahihirap, yung parang kanyari nakikita ko hindi nyo mapasahid yung tuhod nyo, madali ko mapipigure out kasi ako rin mismo. Aral ako ng aral, araw-araw nag-aaral pa din ako kasi ako mag-aaral against 90%. Ngayon, tandaan nyo lang to, magkaiba yung training tsaka yung practice. Yung training, dito kayo mag-a-unlock ng mga skill nyo. Yung practice, dun yung gagawin, yung natutunan nyo sa may training. Dito, wala mo ng practice. All training lang tayo, unlock lang natin yung skill natin. Okay, corner. Yan. Ito yung fastest corner dito. Fastest corner dito sa Carmona. Hanggat maaari, syempre, basic to, outside. Split niya yung apex. Outside pala. Outside, inside, outside, basic naman. Ang mahirap lang dito mga tol, sa may corner na to, kaya marami nagkakamali. May bundok kasi dyan, pansinin nyo. Diba? Anong kinalaman ng bundok sa may pag-overshoot? Yung reference point nyo, yung titingnan nyo. Ngayon, nandiyan dyan ako, yung bundok na nakakita nyo, titingnan nyo ngayon itong mga rep. Shoot kayo dyan sa rep. Kaya ang technique dyan, hanggat maaari, advance yung mata nyo, habang lumiligo kayo. Look far, look far, look far, look far. Pag natingin kayo dyan sa may rep, pasok kayo dyan. Okay, dito meron habang sa training, sa harap mo, lagi meron naman coach. Huwag mo titingnan sa likod ng gulong, titingnan mo sa coach, direction ng papunta nyo. Kung nasa behind the second rider, kung sabi natin third rider ka, huwag mo tingnan ng rider sa harap mo. Titingnan mo yung rider sa harap ng harap mo, yung unahan sa isa pa. Plus one. Plus one. Kunyari, nasa likod yung si Sir Henson na ganyan, isa pa titignan ko sa harap ni Sir Tingnan mo Henson. yung nasa harap niya. Okay, Simple maglalak lang dito. yan. Huwag mo na nanginisip ng corner, kailangan titingnan ko yung corner. Habang tinitingnan mo yung corner, nakatawid ka na, yung katawan mo maiiwan. Next rider sa may harap nyo, yun ang titignan nyo. Sir Henson, isa pa sa harapan nyo. Mamaya makikita nyo habang na-drills, kung sinusundan nyo yung itong rules, malaki ang ma-improve sa dito sa body response. Yung response na ng corner. Kasi yun yung lagi sa beginner, tinitingnan nyo parang itong corner. Nandito ka pa lang, tinitingnan mo dito, kahit tumawid na yung mata mo. Kung napansin mo, nasa kanan pa, tinitingnan mo pa siya.
magle-late ang body reaction pag hanggang exit ng corner. Hindi ka pa na tinitingnan sa next corner. Pero kahit Dapat ano ha, actually nandito ka, yung tinitingnan mo, nandun na. kahit sa akin actually nangyayari pa rin yung naglalak na yun eh. Yung pag nangyayari lang siya na maglalak yun, hindi ka makakapag-advance ng tingin. Pag nalula ka o naglatin ka, yun nasa harapan mo lang. Ako, kahit ngayon, pagka makatumagilis yung paso ko, nag-i-steady ako. Pero dapat, pagka-preno ko, dapat doon. Yan. Ang nangyayari nyo sobrang bilis. Focus ko na sa harap. Kasi diretso ko lang. So ngayon, kalmahan nyo lang muna. Hanggang maging steady yung pag-advance ng tingin. Kahit si Rosie, pagka mali yung tingin niyan, maniwala kayo mag-overshoot. Tama ka talaga siya. Tapos ngayon kayo, kahit hindi pa kayo marunong masyado, pag tama yung tingin nyo, magugulot kayo ng kasi. Sa vision na pinakamahalaga, tsaka pinaka-common na tayo na nakakita. Pinitin nyo na maganda yung tingin nyo. Hindi naman kayo makakatingin pagka tinataranta kayo. Yung goal, kapal yourself, para makalagtingin kayo. Wala kayo makakita kayo, karanta kayo. Para sa sa ganyan, hindi pa lang pwede yung pakita talaga yung skills nyo, yung strategy, yung baga yung pedal control. Pwede naman kayo offset ang line. Ibig sabihin, kung mabilis ka, wala ka brake, paano? Linya ka. Iwas mo. Oo. Kung Pero, meron na nabuntot. ang goal pa kita, dapat magkoconnect yan sa overtaking. Para Oo. safe tayo. Alam mo Wala mga kang overspeed. overtaken, Maintain ka na mamabagal. wala mo ng perfect line. Oo. Ang goal natin, wala mo na tayong break, pero wala kang overtake. Hindi mo kailangan pakita ng racing line. Tama, wala nang line. Bike control siya. Light control, throttle control, smooth. Ismas. Kailangan bumilis ang consistency. Kaya the practice is to make na confidence na skill mo na hindi ka magkakaroon ng error. Kailan ka ma-overtake? Inaabangan ko. Sino na may mali. Tama? Nakita mo yung overtaking. Di ba? Meron yung na-go wide. Binuksan siya. Siya naman nasa tama din niya. Di siya na-overtake. Ano nangyari doon? Mga favorite din mga corner yung rider eh. Isa malakas ka din yung last corner, malakas ka din. Gagayak mo yung overtaking mo kung saan ka malakas. Yes. Identify mo kung saan big cues ang kasaunahan mo. Kanyari, overtaken mo siya. Pag-aaralan mo yung rider sa harapan mo, hindi na ikot ka lang na ikot na. Nagkakamali siya sa may turn 3, mas malakas ako sa kanya. So, prepare mo na yun. First corner pa lang, aapangan mo na yung first mo, cross line, tsaka mo i-execute sa may third corner kung saan ka malakas. Kung saan siya mali niya. Parang mental game eh. Race IQ na yun ang nangyayari doon. Yun, sa ngayon, wala pa naman tayo doon. Pero, sunod na muna tayo, ha? Basta na overtaking, tsaka braking na tayo. Darating kayo sa may sinasabi ko sa inyo. Identify nyo lang, may magka-favorite corner kayo sigurado nyo, pero di mo kayo pare-parehas. Yun ang magiging weapon nyo yun, pagka kumaray na kayo. Kasi may confidence speed sa opponent na yan. Tama? Kaya practice, paano ka build ng confidence speed? Ito yung pinaka-secret. Stay ng smooth motion. Di ba sa MotoGP may tinatawag pang corner sa kanya sa rider pinapangalan yung corner. Yung mismo corner na yun kasi siya yung pinakamabilis na sector doon sa area na yun eh. Sa kanila na binibigay yun, parang ganun. Kasi siya hari ng corner na. Lagahan lang. Baka kayo, wala bang pangalan dyan. Sa inyo yung pangalan sa corner dyan, no?